Dito sa NZ, ang trabaho ay 5 araw lang. Ang 2 araw is day off mo. Pero yung day off mo na yan, hindi ka naman makakapagpahinga. Magtatrabaho ka pa rin. So, tuloy-tuloy ang trabaho mo. Ayan, marami akong tinutupi dahil naglaba ako. Siyempre, tutupiin mo. Ito ang pinakaaya ko. Gustong-gusto ko maglaba pero sa pagtupi. Pero wala naman akong aasahan kundi ako lang. Kaya tutupiin ko na. Tulad nga ng sinabi ko, 5 araw ang trabaho mo. So, within 1 week, mayroon kang day off, 2 araw. Pahinga mo yan. Tapos, yung oras mo, merong 8 oras, minsan naman 6 na oras lang. Pero okay na yun, at least may time ka sa pamilya mo. Lalo na kung may anak ka. Pero sa kaso ko, wala. Dahil kami lang 2 mag-asawa. Kaya pagkatapos ng maglaba, magtutupi, tapos magluluto, tapos maglilinis ng bahay, pagkatapos marami pang bubuting tingin. At hindi ka rin naman kasi makapamasyal dahil ang papasyalan mo dito, ganun pa rin, walang kumbaga, sabihin na natin medyo boring. Pero ganun talaga dito. Pero naman paminsan-minsan lumalabas ako, lalo na pag ganyan, walang trabaho, day off. Lumalabas ako. Naglalakad lang ako pag walang sasakyan. Kung hindi ako ihahatid ni hubby. At pagdating naman sa pagkain, tulad ng fast food chain, kung kakain ka sa labas, dito sa NZ, mas maganda talaga lutong bahay. Mostly ang tao dito lutong bahay. Ilang beses pa lang ako, siguro mga 3 beses pa lang ako nakapunta sa mga fast food chain. Kasi hindi ko bet ang pagkain, kasi puro lang burger, tinapay, o mas maganda sa bahay na lang. Tinapay din naman. Tsaka one time, naghahanap ako ng spaghetti o di kaya naghahanap ako sa isang fast food chain ng rice. Wala, nilibot talaga namin, kulang. Yung gustong-gusto kong na may rice. Although nagtatrabaho ako sa isang food shop, pero gusto ko naman maiba. Wala din eh. Kaya mas maganda talaga magluluto ka na lang. Kaya busy pag wala kang trabaho. Busy ako magluto, kung ano-ano lang iniisip ko na lulutuin. Siyempre, lahat yun Pinoy na pagkain. At siya nga pala, pag naglalaba ako,
sinasampay ko pa yan kasi medyo basa pa. Kasi ang washing machine namin, although automatic yan, pero ibang klase siya. Yung medyo mamasa-masa pa, pero pwede mo na siyang ilalad. Kasi dito mostly, sinasampay talaga. May mga sampayan siya. Gagamit ka talaga yung mga sipit, ganun. Kaya, kung maaraw, siguro mga mga 2 oras lang, tuyo na yung nilabhan mo. Pero naman, pag maulan o di kaya malamig, nasa loob lang ng bahay yan, isasampay mo. Siyempre, meron kang sampayan. Hindi yung sampayan na maglalagay ka ng tali. Hindi. Merong stand na para sa sampayan. At saka ang gamit ko sa paglalaba ay yung liquid detergent. Kasi dati, ang ginagawa, galing ako sa Pilipinas, pagdating ko dito sa NZ, ang ginagamit ni Habi na sabon, yung powder. Tapos, inilalagay na lang doon sa washing machine. Pero paglabas na ng mga damit, pagkatapos labhan, nagbabakat-bakat siya, nagmamapa siya. Kaya hindi maganda. So, ang ginawa ko, sabi ko, itong washing machine, hindi ito pwede sa powder. Dapat sa sa liquid. Yun nga, yun nung sinubukan ko, ayan na, hindi na siya nagmamapa yung mga damit, lalo na sa black, kasi yung lalo na sa uniform naming dalawa, ang kulay puro black. Kaya pag nagmapping yan, makikita talaga na nagmamapping. Parang madumi. Pero dito naman sa kanila, parang wala lang. Hindi yan issue. As long na malinis yan. Parang ganun. Pero para sa atin, sa Pilipinas, bakit nagmamapa yan? Parang ganun. Tapos isang beses, naglaba ako ng mga puti. Tapos sabi ko, isasampay ko ito sa labas para matuyo. Nilagay ko doon sa sampayan. Naku po, alam ba nyo ba nang nangyari? Nilabhan ko ulit. Kasi nga, sa dami ng ibon, may mga ibon kasi dito. Lahat ng puti. Merong dumi ng ibon. At pagkatapos maglaba, tutupiin lang. Hindi na kailangan, hindi uso dito ang ipaplansya pa. Hindi na. Tupiin mo lang ng maayos. Hindi na kailangan plansyahin. Basta ang paglalaba ko sa loob ng 1 linggo, 3 beses yan. Kasi si Habi 3 lang ang uniform. Siyempre araw-araw yun. Tapos ako naman, yung okay lang sa akin, pero kasi ang uniform ko 5. Bali, isa bawat araw.
ngayon, tapos na ako magtupi. Thank you for watching.